Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1971. Matapos marinig ang ulat mula sa kanyang lingkod, dalawang liwanag ang sumabog mula sa mga mata ni Spencer. Pumasok siya sa pag-iisa-isang taon na ang nakalipas tulad ni Riley, at ang kanyang layunin ay umusad mula Level 9 Supreme Saint patungong Level 1 Paragon, na kanyang nagawa. Gayunpaman, nagbago ang tanawin sa loob ng sekta, at may idinagdag na karibal sa laban. Natural lang na bahagya siyang mabigla, ngunit agad niyang naibalik ang kanyang sarili. Ang matipuno at makapangyarihang pangangatawan ni Spencer ay puno ng katatagan ng dragon at enerhiya ng araw. Ipinahiwatig niya sa kanyang mga lingkod at sinabi, "Gusto kong mag-isa ngayon." Nagulat si Spencer sa kamakailang katanyagan ni Severin, ngunit pinili niyang huwag masyadong magpaloko. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang Paragon, at hindi akma para ipakita ang labis na pag-aalala sa isang Supreme Saint. Bagaman core disciple tulad niya si Severin, bahagya lamang ang interes ni Spencer kay Severin. Kailangan ng isang henyo para maging core disciple, ngunit kahit ganoon, hindi lahat ng henyo ay kapantay ng ibang henyo. Ang mga individual tulad ni Celeste na umaasa sa Forest Constitution at pinakamataas na antas ng alchemical talent para maging core disciple ay hindi seryosong tinuturing ni Spencer. Lahat ng orihinal na 5 core disciples ay may element constitution, kabilang si Spencer mismo, ang pang-4 na ranggong si Raymond, at ang pangatlong ranggong si Riley. Sa mata ni Spencer, ang tunay niyang karibal ay si Carl, ang kilalang reincarnation ng isang sinaunang dakilang kapangyarihan. Kung ikukumpara, hindi karapat-dapat ng seryosong pansin si Severin dahil siya ay isang level 5 Supreme Saint lamang. Umiling si Spencer at muling nagtuon sa kanyang mga iniisip, iniiwan ang lahat ng pag-iisip tungkol kay Severin. Bagaman hindi itinuturing ng mga core disciples si Severin bilang isang kahanga-hangang kalaban, ang kanyang mga kamakailang gawain ay nagdulot ng sensasyon sa Grundy Uno sect. Lalo na sa kanyang pag-usad patungong 7th floor ng Alchemy Tower at ang kasunod na tagumpay na nalampasan si Celeste sa rankings. Umabot ang balita ng kanyang mga tagumpay sa bawat sulok ng Nine Mountains, at tila si Severin lamang ang pangalan na nasa bibig ng lahat. Samantala, sa loob ng training room sa Pearlite Island, nakaupo si Severin na naka-cross-legged sa enlightenment mat na ibinigay ni Rowan, ang Pickmaster ng 8th Mountain, isang nakakapreskong lamig ang nagmumula sa kanyang hita at dumadaloy sa kanyang meridians, na nagbibigay daan upang maramdaman niya ang enlightenment. Labis siyang natuwa sa kamangha-manghang katangian ng mat. Automatikong nag-activate ang mat nang umupo siya. Mabilis na sinipsip ang espiritual na enerhiya mula sa paligid, at tila na puno ng maliliit na patak ng tubig ang kwarto. Habang pinapalaki niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa sukdulan, binuksan ni Severin ang kanyang mga mata at bumulong sa sarili, "Panahon na para sa aking breakthrough." Lumipas na ang mahigit 1 buwan mula sa kanyang huling breakthrough. Nagsimulang mag-bottleneck ang mga meridians na na-activate ni Severin. Dahil dito, nagpakita siya ng pananibik at nagmadaling bumalik sa Pearlite Island matapos matanggap ang lahat ng regalo mula sa mga Pickmasters. Ang simulation ng alchemy sa Alchemy Tower ay nagpatindi ng refining ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Naabot ni Severin ang bottleneck sa panahong ito, kaya ang unang ginawa niya ay kunin ang pristine spirit pill na nakuha niya matapos talunin si Emery. Ang thumb-sized na pristine spirit pill ay puno ng enerhiya, at nag-transform ito sa isang pagsabog ng medicinal power nang pumasok sa kanyang lalamunan. Dumaloy ang enerhiya sa kanyang mga braso at buto, at mabilis na ginamit ni Severin ang kanyang kapangyarihan upang i-refine ang enerhiya at gawing purong espiritual na kapangyarihan. Kasabay nito, nag-activate ang enlightenment mat sa ilalim niya at nag-channel ng dakilang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa kanyang katawan. Nabuo ang mga ulap at ambon sa tahimik na Pearlite Island, at nagsimulang dumaloy ang masaganang espiritual na enerhiya. Kasunod ng pagbaha ng espiritual na enerhiya, tila nag-transform ang energy core ni Severin at naging parang dagat, na may kumikislap na alon ng gintong espiritual na enerhiya.
Nang maramdaman ang pagbabago, agad na inutusan ng espiritual na kamalayan ni Severin ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang energy core na dumaloy sa kanyang mga meridians, na binibigyang pansin ang mga hindi pa nabubuksang meridians. Ang isang tao ay may 365 meridians, at tanging kapag na-activate lahat ng Supreme Saints ang mga ito ng sabay-sabay ay maaari nilang pagsamahin at makabuo ng koneksyon sa kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ang nagbibigay daan upang maging isang saint. Na-activate na ni Severin ang 200 meridians, kaya bihasa na siya sa proseso ng pag-refine ng mga ito. Kapag pumasok ang malaking dami ng espiritual na enerhiya sa mga meridians sa katawan ni Severin, nag-channel ang kanyang divine senses ng isang pagsabog ng espiritual na enerhiya upang atakihin ang mga meridians. Hindi naglaon, nadagdagan ng isa pang activation na meridian, na nagdala sa kabuuan ng 200 meridians. Sa sandaling nabuksan ang meridian na iyon, ang langit sa ibabaw ng gintong lawa sa energy core ni Severin ay nagdagdag ng isa pang bituin. Hindi naglaon, dumaloy ang malaking dami ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa patungo sa bituin, na nagpasiklab ng mas maliwanag at mas maliwanag na liwanag. Labis na natuwa si Severin sa tanawin, ngunit agad siyang nagpakalma bago magpatuloy sa pagbukas ng susunod na meridian. Ilang araw ang lumipas, naabot ni Severin ang 240 meridians, at ang mga bituin sa kanyang energy core ay nagkonekta upang bumuo ng isang starry sky na nakabitin sa ibabaw ng kanyang lawa ng espiritual na likido. Narinig ang malakas na pagsabog sa kanyang isip, na tila ipinapahiwatig na napawalang bisa ang mga tanikala sa kanyang katawan. Ang starry sky sa loob ng energy core ni Severin ay tila nag-transform sa mga pagsabog ng gintong liwanag. Naramdaman ni Severin ang isang hindi pa nararanasang makapangyarihang puwersa na pumupuno sa kanyang buong katawan. Nang mag-breakthrough si Severin patungong level 6 Supreme Saint, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng daan-daang milya sa paligid ng Pearlite Island ay tila sumusunod sa isang hindi nakikitang utos at patuloy na bumuhos patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Hindi naglaon, nabalot ang katawan ni Severin ng makapal na layer ng espiritual na enerhiya, na nabuo bilang puting ambon dahil sa magkakapatong-patong na espiritual na enerhiya. Naging parang whirlpool si Severin ng espiritual na enerhiya, na tila bibig ng gutom na hayop na walang tigil na sumisipsip ng espiritual na enerhiya mula sa paligid. Dahil sa pagbaha ng espiritual na enerhiya na dumaloy patungo sa Pearlite Island, agad na nagulo ang mga disipulo na nasa pag-iisa sa ilang kalapit na bundok. Naalala nila ang isang katulad na sitwasyon kamakailan, kung saan ang espiritual na enerhiya sa bawat bundok ay napapaliit at nagdudulot ng abala sa kanilang pag-iisa. Sino ang sumisipsip ng espiritual na enerhiya sa loob ng 100 milyang radius ngayong pagkakataon? Tila mula sa direksyon ng Pearlite Island. Nasa pag-iisa ba si Severin muli? Paano nakakapag-breakthrough ng ganito kadalas? Hindi ba siya lang nakapag-breakthrough kamakailan? Sino ang nakakaalam? Siya ay henyo ng sekta, at tayo ay ordinaryong disipulo lamang. Tulad ng dati, hindi pinapansin ni Severin ang mga reklamo ng mga disipulo dahil siya ay nasa pag-iisa. Matapos masunggaban ang malaking dami ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa, lumakas at lumakas ang kanyang enerhiya, na nagmarka ng kanyang paglipat mula level 5 Supreme Saint patungong level 6 Supreme Saint. Nang ma-stabilize ang kanyang attainment, binuksan ni Severin ang kanyang mga mata. Dalawang maliwanag na sinag ang sumabog mula sa kanyang mga pupil, na tila kayang tumagos sa langit at naglalabas ng nakapanghihimok na kapangyarihan. Ang daloy ng enerhiya ay naging mga agos ng liwanag na dumaloy sa katawan ni Severin. Para siyang isang celestial na naglalabas ng kanyang mar-angel na aura nang lumabas mula sa kalaliman ng kaguluhan. Ang complete stage level 6 Supreme Saint attainment ay ngayon ay abot kamay na. Sinuri ni Severin ang kanyang bagong attainment at tumango sa kasiyahan. Sa loob ng 7 buwan mula nang siya'y magsimula, umusad siya mula level 1 Supreme Saint patungong level 6 Supreme Saint. Ang progreso na kanyang naabot ay hindi kapani-paniwala. Ang breakthrough ay may implikasyon higit pa sa kanyang paglago sa attainment. Pinalalim nito ang kanyang pag-unawa sa alchemy, at naniniwala siyang malapit na niyang maabot ang pagiging 7th grade alchemist. Pagkatapos maging level 6 Supreme Saint,
pinili ni Severin na magpahinga sa halip na itulak pa ang kanyang progreso. Mahalaga ang balanse ng trabaho at pahinga, kaya lumabas siya mula sa pag-iisa isang araw matapos nito. Paglabas niya, agad na sinalubong siya ni Diane at ng iba pang mga babae. Kitang-kita pa rin ang epekto ng kanyang breakthrough, at ang espiritual na enerhiya na naipon mula sa radius ng 100 milya ay patuloy na bumabalot sa Pearlite Island ng Ambon. Nang makita ni Woolrich si Severin na lumabas mula sa pag-iisa, nagkomento siya na may inggit, "Congratulations sa isa na namang breakthrough." Paano niya mahiling na dumating ang progreso sa kanya gaya ng kay Severin, na nakagawa ng breakthrough hindi matagal matapos ang nauna. Tumango rin ng approval si Felipe at ang iba nang makita si Severin. Napakagaling na makagawa ng breakthrough patungong level 6 Supreme Saint ng ganito kabilis. Sigurado ako na hindi magtatagal bago ka maka-breakthrough patungong Paragon. Tulad ng inaasahan sa isang may Divine Constitution. Ako ay nakapagsimula lang sa level 3 Supreme Saint sa oras na kinuha mo para maging level 6 Supreme Saint, pagdadalamati ni Felipe. Ang mga elders ay punong-puno ng paghanga matapos masaksihan ang paglalakbay ni Severin sa Sky Blue Sect. Ang papuri ay nagdulot kay Severin ng kaunting panghihina ng loob habang sinasabi, "Pinapababa mo ang sarili mong kredito, Felipe. Nasa level 3 Supreme Saint ka na mas mabilis kaysa sa karamihan ng ordinaryong elite disciples." Si Woolrich, Felipe, at ang iba ay masigasig na nag-ensayo sa panahon ng pag-iisa ni Severin. Sina Woolrich at Felipe ay nasa pinakamataas sa complete stage 3rd level Supreme Saint. Si Diane at ang mga babae ay nasa mid-stage level 3 Supreme Saint, na isang malaking pag-unlad mula noong pag-iisa ni Severin. Kahit sina Samuel at ang iba, na medyo nahuli, ay naabot ang level 2 Supreme Saint gamit ang mga pills ni Severin. Hindi magtatagal bago sila makagawa ng breakthrough. Nasiyahan si Severin sa progreso ng lahat. "Maghahanda ako ng batch ng pills para sa lahat pagkatapos magpahinga ng ilang araw. Hindi magtatagal bago kayo umunlad ng malaki at higjitan ang mga ordinaryong elite disciples." Tumango sina Woolrich at Felipe bilang pag-aproba. "Haha, iyon ay inaasahan. Ang paggamot na natatanggap natin ay maganda. Ang pagiging 6th grade alchemist ay magbibigay kay Severin ng kakayahang gumawa ng maraming 6th grade medium rank pills tulad ng Crystal Spring Pill. Kahit ang mga core disciples ay nakakatanggap lamang ng 2 sa bawat buwan, kaya ito ay isang bihirang yaman. Sa kabaligtaran, ang Pearlite Island ay may pribilehiyong magkonsumo ng 6th grade pills na parang candy, lahat ay dahil kay Severin. Maraming elite disciples ang may inggit kung malalaman nila. Si Woolrich at Felipe ay bahagyang higit sa ordinaryo sa kakayahan, habang si Samuel at ang iba pang dating elders ng Sky Blue Sect ay ordinaryo lamang. Kung wala ang mga pills ni Severin, hindi sana nila naabutan ang ganitong bilis ng pagsasanay. Ang palitan ng papuri sa pagitan ni Severin at Woolrich ay ikinapag-roll ng mata ni Gilda. Ngumiti siya at sinabi, "Jays, hindi ba kayo napapagod? Nagpapapuri kayo sa isa't isa na parang mga bata. Pwede ba tayong mag-usap tungkol sa ibang bagay? Bihira kaming makapag-relax kasama si Severin," dagdag niya na may halong inis. Tinakpan ni Diane ang kanyang mga labi at ngumiti. "Dapat mag-relax tayo at mag-spend ng oras na magkasama ngayong gabi." Sang-ayon si Sheila kay Diane. "Oo, tama si Diane." Pagkatapos, si Celine, na hawak ang kamay ni Sofia ay tumingala kay Severin at sinabi, "Congratulations sa breakthrough mo, Kai." Ang mabuting asal ng kanyang anak na babae ay nagdulot ng ngiti sa kanya. Lumapit siya at pinisil ang malalambot na pisngi nito bago dahan-dahang tanungin, "Nag-ensayo ba kayo ng inyong mga ina ng mabuti?" Itinaas ni Celine ang kanyang ulo ng may pride at sinabi, "Oo. Malapit na akong magkaroon ng breakthrough patungong Supreme Saint." Napansin na ni Severin na ang aura sa katawan ni Celine ay nasa level 9 Royal Saint na. Kung ikukumpara sa huling pagkakataon na nakita niya ito, marami na itong napagtagumpayan. Kamangha-mangha na sa edad na 8, nakamit niya ang level 9 Royal Saint. Maraming disipulo ng sekta ang mapapahiya kung malalaman nila na isang batang babae ang nakamit ang ganoong antas. Ang paglago ni Celine ay nagdulot ng kagalakan kay Severin.
Hinaplos niya ang ulo ni Celine na may ngiti at pinayuhan, "Magaling, Celine. Makakasabay ka rin kina Itay at inay mo sa lalong madaling panahon." Matapos purihin ang kanyang anak, nagsimula si Severin sa paghahanda para sa kanilang pagtitipon. Sa gabing iyon, nagtipon ang lahat sa ilalim ng liwanag ng buwan habang kumakain ng barbecue at umiinom ng spiritual wine. Nagtapos ang salo-salo bandang hating gabi. Medyo lasing si Severin at nagpasya agad na pumunta sa kwarto ni Gilda. Nang gabing iyon, nakasuot si Gilda ng puting mahabang palda na may gininto ang lace. Isang aksesorya na parang tasselled belt sa kanyang baywang ang kumumplito sa kanyang itsura. Nagbigay siya ng marilag at eleganteng aura na tila isang anghel. "Bakit ka pumunta sa kwarto ko imbes na kay Dayan?" Namula ang mukha ni Gilda nang siya'y maghanda na matulog. Si Dayan ang unang asawa, at si Gilda ang ika-4. Walang patakarang nagsasabing hindi ako pwedeng pumunta sa kwarto mo, di ba? Kamot ni Severin ang kanyang ulo. Ang mapaglarong ekspresyon ni Severin ay ikinapag-roll ng mata ni Gilda, ngunit bago siya makapagsalita, pinatahimik siya ni Severin sa isang halik. Sa tunog ng kalikasan bilang backdrop, ang kwarto ay napuno ng masidhing mga ungol. Ilang araw ang lumipas, ginugol ni Severin ang umaga sa paggawa ng 6th grade high-rank Pristine Spirit Peel, na nagbigay daan sa kanya upang itaas ang kanyang antas sa alchemy bilang 6th grade high-rank alchemist. Sa gabi, pumapalit siya sa pagtulog kasama sina Dayan, Sheila, at Sofia. Dahil sa kanyang level 6 Supreme Saint attainment, halos hindi siya napapagod at may sapat na enerhiya upang mapasaya ang kanyang 4 na babae. Ganito ang araw-araw na rutina sa mahigit kalahating buwan hanggang sa nagpasya si Severin na handa na siyang subukan ang isang 7th grade peel. Kabanata 1975. Nanatiling seryoso ang mga mata ni Severin sa harap ng Dragonstand Furnace, at medyo seryoso rin ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ng mahigit kalahating buwan ng pahinga mula nang maabot niya ang antas ng 6th grade high-rank alchemist, nagpasya siyang subukan ang sarili sa paggawa ng 7th grade peel. Ang peel na pinili niyang pinuhin sa pagkakataong iyon ay isang 7th grade low-rank peel na tinatawag na Cycle Flow Peel. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang Cycle Flow Peel ay isang healing peel na nagbabalik ng spiritual energy at life essence ng mga paragons. Salamat sa katayuan ni Severin bilang ika-6 na core disciple ng sekta at bilang nangungunang tao sa Alchemy Tower, maraming Pickmasters ang nagbigay sa kanya ng mga regalo, at pati na rin ang mga elite disciples ay nag-alok ng ilang item upang makuha ang kanyang pabor. Dahil dito, nakuha niya ang mga halamang gamot na kailangan para pinuhin ang Cycle Flow Peel. Millennia-old Snow Lotus, 3 millennia-old Pure Spirit Fruit. Binanggit ni Severin ang mga pangalan ng iba't ibang halamang gamot habang inilalagay ang mga ito sa furnace ng paunti-unti. Pinagmasdan niya ang mga pagbabago ng mabuti, at makalipas ang ilang sandali, umugang ang furnace bago nagkaroon ng maliit na pagsabog at lumabas ang usok na itim. Pagkatapos ay inalis ni Severin ang kanyang kamalayan. Medyo malungkot ang kanyang mukha habang ngumiti ng mapait at sinabi, "Nabigo ako." Bagamat namana ni Severin ang kaalaman sa alchemy ng dating leader ng sekta mula sa Alchemy Tower, ang matagumpay na paggawa ng 7th grade peel sa isang subok lang ay tiyak na napakahirap. Ang mga 7th grade peels ay pambihirang bagay, dahil naglalaman ang mga ito ng napakalakas na kapangyarihan mula sa langit at lupa, na ginagawa itong mahirap ipino. Hindi nawala ng loob si Severin sa kabila ng kanyang unang kabiguan. Sa halip, inalis niya ang mga natirang itim sa furnace at nagpatuloy sa muling pagtatangka. Nakaranas si Severin ng paulit-ulit na kabiguan sa loob ng ilang araw, ngunit lalo lamang tumindi ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ang mga kabiguang iyon ay nagbigay daan kay Severin na magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa alchemy. Pakiramdam niya ay abot kamay na ang pagiging 7th grade alchemist sa kabila ng mga pagsubok na iyon. Sa kasamaang palad, nauubos na ang lahat ng kanyang materyales para sa paggawa ng 7th grade peel matapos ang paulit-ulit na kabiguan. Nang makita iyon, umiling si Severin ng walang magawa at bumantong hininga, dahil hindi ko makamit ang progreso sa pagiging 7th grade alchemist, dapat gamitin ko ang oras upang maghanda ng mas malaking batch ng 6th grade peels para magamit ni Dayan at ng iba pa.
Bagamat mahirap ang 7th grade pills para kay Severin, ang 6th grade pills ay walang ganoong hirap. Madali niyang nagagawa ang 6th grade high-rank pristine spirit pill na may tagumpay na hindi bababa sa 80%. Matapos gawin ang desisyon, umupo si Severin ng naka-cross-legged sandali at kinuha ang iba't ibang 6th grade herbal materials. Inilagay niya ang mga ito sa furnace ayon sa recipe at sinimulang pinuhin ang Crystal Spring Peel at Pristine Spirit Peel. Halos 100% na ang tagumpay ni Severin sa pag-refine ng Crystal Spring Peel, at ang kalidad nito ay halos palaging mataas, na makikita sa 8 linya. Makaraan ang kalahating buwan, nakaupo pa rin si Severin sa harap ng furnace upang pinuhin ang kanyang mga pills. Itinaas niya ang kamay, tinapik ang takip, at binuksan ito gamit ang kanyang spiritual energy. Lumabas ang ilang malakas na mabangong pills kasama ang gintong liwanag mula sa furnace. Ang bango ay napakabango at nakapagpapasigla, at kahit si Severin ay nadama ang sigla nang maabot ito ng kanyang ilong. Pagkatapos ilagay ang Pristine Spirit Pill sa porcelain bottle, pinatay ni Severin ang apoy at lumabas ng kwarto. Sa loob ng 2 linggong sesyon ng paggawa, matagumpay niyang naihanda ang mahigit 40 Crystal Spring Pills at 15 Pristine Spirit Pills. Ang Crystal Spring Peel ay epektibo para sa mga practitioner na mas mababa sa Level 5 Supreme Saint, kaya ito ay itinuturing na bihira at mahalaga sa mata ng maraming elite disciples. Tungkol naman sa Pristine Spirit Peel, ito ay pinaka-epektibo para sa mga nagsasanay na nasa ibaba ng Level 9 Supreme Saint. Maging sa pagpapanumbalik ng spiritual energy o sa pagpapataas ng attainment, walang duda na isa ito sa pinakamahusay at pinakakapakipakinabang na 6th rank pills. Gusto sana niyang magtago ng 30 sa mga pill na ito upang magamit niya anumang oras at mas mapabilis pa ang kanyang pag-unlad. Sa kasamaang palad, naubos na ang mga materyales para sa pill na iyon. Sa kasalukuyang kalagayan, mas mabuting maglatag muna ako ng matibay na pundasyon para sa sarili ko, sabi ni Severin sa kanyang sarili. Iniling niya ang kanyang ulo at sinubukang pakalmihin ang anumang iniisip ng kanyang puso. Sa nakalipas na kalahating buwan, gumamit siya ng napakaraming spiritual energy sa kanyang mga bigong pagtatangka na makamit ang breakthrough bilang 7th grade alchemist. Dahil dito, ang natitirang spiritual energy ay lalo pang naging dalisay, na nagbigay daan upang mas mabilis niyang ma-activate ang kanyang mga meridian. Ilang araw pa lamang ang nakalilipas nang umabot sa 280 ang bilang ng mga activated meridian sa kanyang katawan. Matapos inumin ang Pristine Spirit Peel, matagumpay siyang nagkaroon ng breakthrough patungo sa Level 7 Supreme Saint. Dahil umasa siya sa pill para sa breakthrough na iyon, hindi ito nagdulot ng malaking kaguluhan sa loob ng sekta sapagkat hindi na kinailangan pang kumuha ng spiritual energy mula sa paligid. Matapos itabi ang mga pill, naglakad siya patungo sa bakuran at nakita ang kanyang mga asawa na nagpapaaraw ng tahimik sa mga deck chair. Agad silang lumapit sa kanya nang mapansin siya, at si Diane ang unang nakaramdam ng umuusbong na aura sa katawan ni Severin. Sa kanyang gulat, nagtanong siya kung isa na ba siyang Level 7 Supreme Saint. Oo, kakagawa ko lang ng breakthrough, tango at ngiti ni Severin. Namangha ang lahat ng babae nang malaman ang kanyang pag-unlad. Ang huling breakthrough ni Severin ay halos 1 buwan pa lamang ang nakalipas, at ngayon ay nakamit na naman niya ang panibagong pag-angat. Ngumiti si Severin nang makita ang kanilang mga reaksyon. Inilabas niya ang porselanang bote na naglalaman ng Crystal Spring Pills at sinabi ng may paghihikayat na nag-refine siya ng ilang Crystal Spring Pills para sa kanila. Tigli-5 piraso ang matatanggap ng bawat isa at gamitin nila iyon upang magkaroon ng breakthrough sa kanilang attainment. Lumipad palabas ang mga pill mula sa porselanang bote at dumapo sa mga kamay ng mga babae. Nagulat si Diane nang makita ang mga pill at nasabi niyang muli na naman silang makakakuha ng Crystal Spring Pills. Ngumiti si Severin. Pagkatapos ay inilabas niya ang porselanang bote na naglalaman ng Pristine Spirit Pills at sinabi pa na may dagdag pa. Ang mga ito ay epektibo para sa mga nagsasanay na nasa ibaba ng Level 9 Supreme Saint, at aangat ng kalahating antas ang kanilang attainment matapos inumin ang mga ito. Pagkatapos nito, binigyan niya ang bawat isa sa kanila ng tig-iisang Pristine Spirit Pill.
Dahil ang pristine spirit peel ay napakahalaga pa rin at kahit si Severin ay walang sapat na materyales upang makagawa ng marami, tig-iisa lamang ang ibinigay niya sa kanyang mga asawa at nagtira ng ilan para kina Woolrich at sa mga lalaki. Kahit tig-iisa lamang ang kanilang nakuha, labis pa rin silang natuwa. Pagkatapos ay nagulat na sinabi ni Diane na ito pala ang 6th grade high-rank pristine spirit peel. Ang bango raw nito at napakayaman sa spiritual power, at ramdam na niya na magkakaroon siya ng breakthrough patungo sa level 4 Supreme Saint. Ikaw ang pinakamagaling, sabay na papuri ni Sheila at Sofia habang nakangiti. Matapos itabi ng maayos ni Gilda ang kanyang peel, lumapit siya at hinalikan ng mariin si Severin sa pisngi. Sinabi niyang kamangha-mangha siya at tiyak na may inggit ang mga elite disciples kung malalaman nila ang tungkol dito. Sa katunayan, ang pristine spirit peel ay mas bihira kaysa sa crystal spring peel, at kahit ang mga core disciple ay hindi tiyak na makakakuha nito. Kung tutuusin, malaking pasasalamat ito kay Emery, dahil kung hindi siya nagpumilit na hamonin si Severin, hindi sana nakuha ni Severin ang recipe ng peel na iyon. Matapos maglaan ng magandang oras kasama ang mga babae, pumunta si Severin sa harapang bakuran upang hanapin ang grupo ni Woolrich. Dahil lahat sila ay mula sa Sky Blue Sect, tinatrato niya ang lahat ng pantay-pantay sa Blue Realm at ipinamigay ang natitirang mga pills sa kanila. Nang matanggap ang mga pills, tumawa ng malakas si Woolrich at nagtanong, ito ba ang pristine spirit peel? Oo, tumango si Severin. Ito ang pristine spirit peel na nagawa ko matapos maabot ang 7th floor ng Alchemy Tower at maging 6th grade high-rank alchemist. Lumabas ang paghanga sa mukha ni Woolrich nang matanggap ang kumpirmasyon ni Severin. Sa kabila ng pagiging core disciple at makabuluhang pag-usad sa antas, nanatiling mapagkumbaba at maingat si Severin. Ipinagmamalaki ni Woolrich ang isang taong tulad niya bilang manugang. Matapos ilagay ang mga pills sa tamang lugar, napansin ni Woolrich na naabot na ni Severin ang antas ng level 7 Supreme Saint. Nagulat siya at nagtanong, nagkaroon ka na naman ng breakthrough. Tumango si Severin dahil wala namang dahilan para itago ang kanyang progreso. Humanga si Felipe sa tagumpay ni Severin. Lalo pang bumibilis ang pag-unlad mo sa bawat araw. Kahit na lumipas na ang mahigit kalahating taon sa Grande Uno Sect, wala sa kanila ang umusad ng kasing bilis ni Severin. Tanging si Woolrich at Felipe lamang ay level 3 Supreme Saints, habang si Samuel at ang iba pa ay complete stage level 2 Supreme Saints. Bagamat nasaksihan nila ang mabilis na paglago at malakas na kakayahan ni Severin mula pa sa panahon nila sa Sky Blue Sect, patuloy pa rin siyang nakakapagbigay ng sorpresa at paghanga sa kanila. Matapos hamupa ang kanilang kasiyahan, nagtanong si Woolrich ng seryoso, sa totoo lang, ang Sect Tournament ay sa loob ng 2 buwan. Narinig ko na may kaugnayan ito sa pagpunta sa kanilang Secret Realm. Dagdag pa ni Felipe, iyan din ang narinig ko. Balita, ang top 3 winners lamang ang makakapasok sa South Sky's Secret Realm. Maaaring hindi mataas ang kanilang attainment, ngunit nagawa nilang makisama ng maayos sa iba pang disipulo sa panahon nila sa Grande Uno Sect. Karaniwan silang unang nakakaalam ng anumang kaganapan sa loob ng sekta. Dahil papalapit na ang tournament at pati na rin ang pagkakataong makapasok sa Secret Realm, nais nilang malaman ang opinyon niya ukol dito. Ang South Sky's Secret Realm ay pinamamahalaan ng magkakasama ng 4 na sekta. Nagbibigay ito ng maraming oportunidad at mahahalagang bagay, ngunit tanging mga level 9 Supreme Saints lamang ang pinapayagang makapasok. Palaging iginalang ng sekta ang patakarang iyon. Tumugon si Severin ng may ngiti at pagtango, narinig ko na rin iyon, at handa na ako para dito. Naalala niya ang payo ni Ferland matapos niyang maabot ang level 4 Supreme Saint, at naintindihan niyang napakahalaga na bigyan ng espesyal na pansin ang tournament at gawin ang kinakailangang paghahanda. Malinaw niyang naaalala iyon. Bilang level 7 Supreme Saint, naniniwala si Severin na sa 2 buwang paghahanda at tulong ng 6th grade high-rank pills, magkakaroon siya ng sapat na oras upang maabot ang level 9. Ang kanyang dragon-like na pangangatawan, kahusayan sa Star Grade combat techniques, at kaalaman sa Grande Uno treasured notes ay nag-aambag sa kanyang lakas.
Higit pa rito, taglay niya ang Scarlet Sky Sword at ang defense-oriented Dark Gold Bell na lalo pang nagpatibay ng kanyang kumpiyansa upang talunin ang kahit sinong kalaban kahit isang level 9 Supreme Saint. Hanggang ngayon, nagawa ko nang makuha ang karamihan sa mga combat techniques at spiritual treasures, ngunit sayang na ngayon ko palang ganap na naunawaan ang mga batayan ng Sky Soil Heptagold Sword Energy, bulong ni Severin sa sarili ng may pagka-helpless. Sobrang nakatuon siya sa pagpapalago ng kanyang alchemy kaya kakaunti lamang ang oras niya para sanayin ang kanyang combat techniques. Ang Sky Soil Heptagold Sword Energy, partikular, ay isang malaking hamon dahil nangangailangan ito ng malaking supply ng Heptagold Energy kahit para sa pinakamaliit na tagumpay. Upang makamit ang mastery, kailangan niyang ma-refine ang Sky Soil Energy, isang napakahirap na gawain na maaari lamang gawin ng mga nakarating sa mas mataas na antas. Bagamat madaling makuha ang Heptagold Energy sa Sword Tomb sa 7th Mountain, mas mahirap makuha ang elusive na Sky Soil Energy. Nahaharap si Severin sa dilema kung isasakripisyo ang isang middle-grade spiritual treasure, tulad ng kanyang defensive Dark Gold Bell, para sanayin ang sarili. Pinawi niya ang mga alalahanin at nagpasya na mag-focus sa pag-absorb ng Heptagold Energy sa Sword Tomb ng 7th Mountain. Pagkatapos magpaalam kay Woolrich at sa iba pa, bumalik siya sa kanyang training room. Pagpasok, naglaan siya ng oras sa paggawa ng ilang batch ng pills, huminto lamang nang magkaroon ng sapat na supply. Pagkatapos, nagtungo siya sa 7th Mountain upang palakasin ang sarili sa pamamagitan ng pag-absorb ng Heptagold Energy. Ang 7th Mountain ay isang maganda ngunit kahangahangang tuktok na nasa humigit kumulang 30 milya mula sa Pearlite Island. Lumitaw ang bundok, na umaabot ng higit sa 1,000 talampakan ng taas, na may mahabang espada na nakabaon sa lupa. Ramdam ni Severin ang makapal na sword wheel na nagmumula sa bundok mula sa malayo. Nabulong niya sa sarili, nasa paligid kaya si Miles. Pagdating niya sa tuktok ng bundok, napansin niya na mas malaki ang sukat nito kaysa sa inaasahan niya. Ang plaza kung saan nagtitipon ang mga disipulo para pumasok sa bundok ay sumasakop sa ilang milya ang lapad. Lumapit si Severin sa isang level 2 Supreme Saint at nagtanong, "Alam mo ba kung nasaan ang Sword Tomb?" Bagamat medyo naiinis ang disipulo nang matigil siya, napawi agad ang inis nang makilala niya si Severin. "Severin," sigaw ng disipulo. Nagliwanag ang mukha ni Severin nang marinig ang pamilyar na boses. "Ah, ikaw pala, Jacob." Ang practitioner na kanyang hinarang ay si Jacob, na nakilala ni Severin noong una siyang sumali sa Gronde Uno sect. Bagamat kakaunti lamang ang kanilang ugnayan dahil sa training ni Severin sa Pearlite Island, nagdala ng ngiti sa kanilang mga mukha ang muling pagkikita. Sa mga sumunod na buwan matapos ang kanilang unang pagkikita, kumalat ang pangalan ni Severin sa bawat sulok ng tower at nag-iwan ng paghanga sa maraming disipulo. Ngumiti si Jacob nang may papuri at sinabi, "Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Pamilyar na pamilyar ako sa lugar na ito, kaya sabihin mo lang kung saan ka pupunta at dadalhin kita doon." Ang maliit na sword emblem sa itaas na kanang bahagi ng robe ni Jacob ay nagdulot ng pagkagulat kay Severin. "Ikaw ba ay isang disipulo ng 7th Mountain?" Matagal nang nag-iisa sa kanyang seclusion si Severin mula nang dumating siya sa sekta, kaya hindi niya alam ang kaugnayan ni Jacob sa 7th Mountain dahil sa kakaunting pakikipag-ugnayan nila sa mga nakalipas na buwan. Tumango si Jacob bilang kumpirmasyon. "Totoo, ako nga. Tila dinala tayo ng tadhana sa muling pagkikita," wika ni Severin. Nag-iwan ng matinding impresyon si Jacob kay Severin matapos ipahayag niya na alam niya ang lahat tungkol sa sekta. Ayon sa kanya, alam niya ang lahat, kabilang ang mga hilig ng bawat elder. Dahil sa pagka-curious sa pagbisita ni Severin, kinamot ni Jacob ang ulo at nagtanong kung may kailangan siya dito. Nagtuon si Severin sa layunin ng kanyang pagbisita sa 7th Mountain at ipinaliwanag. "Pumunta ako sa 7th Mountain upang hanapin ang Sword Tomb. Gusto kong makakuha ng Heptagold Energy." Nagbago ang ekspresyon ni Jacob sa pagkabigla. "Heptagold Energy, natututo ka ba ng Sky Soil Heptagold Sword Energy?" Bagamat naguguluhan sa reaksyon ni Jacob, tumango si Severin bilang kasagutan. Alam ni Miles, ang Pickmaster ng 7th Mountain, ang kasanayan ni Severin sa teknik na iyon. Dahil dito,
Inimbitahan ni Miles si Severin na galugarin ang 7th Mountain matapos silang magkita sa labas ng Alchemy Tower. Lalo pang humanga si Jacob kay Severin nang marinig iyon. Ang teknik ay isang bihira at prestihiyosong star-grade combat technique na kakaunti lamang ang kwalipikadong matutunan. Kabilang sa mga piling disipulo, tulad ni Jacob, ay kwalipikado lamang na sanayin ang lower-ranked Heptagold Sword Technique. Sa madaling sabi, ang Heptagold Sword Technique ay ang pinaka-advanced na anyo ng combat techniques. Napakalakas ng Sky Soil Heptagold Sword Energy na kayang hiwain ang kalangitan at patagin ang mga bundok. Kaya nitong hiwain ang anumang bagay ng walang hirap. Hindi tulad ng karaniwang combat techniques. Ang mystical techniques tulad nito ay hindi nangangailangan ng pisikal na galaw at maaaring ma-activate kaagad sa pamamagitan ng mental intent. Bilang swordsman, hindi napigilan ni Jacob ang inggit sa kakayahang agad na ma-activate ang Sky Soil Heptagold Sword Energy. Bukod dito, sa pagmaster ng teknik na ito, may pagkakataon na maunawaan ng gumagamit ang legendary Heptagold Sword Wheel na magbibigay kakayahan na talunin ang kahit ano sa isang slash lamang. Isang kasanayang panaginip lamang niya noon. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Jacob, "Maging tapat ako, kakaunti lamang ang disipulo sa 7th Mountain na kayang masteran ang teknik na ito. Una, kakaunti ang kwalipikadong matuto nito. Pangalawa, mahirap itong pag-aralan kahit sa mga kwalipikado. Sa nakaraang siglo, tanging ang peak master lamang ng bundok ang nakapag-master ng fundamentals." Nang marinig ang lahat, nagulat si Severin. Sige, alam mo ba kung nasaan ang Sword Tomb? Itinuro ni Jacob pababa sa paanan ng bundok na halos 10,000 talampakan ang taas at sinabi, "Nasa ilalim natin ito." Gamit ang Mind's Eye Technique, ipinadala ni Severin ang spiritual energy sa kanyang paningin, kaya ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang araw. Tinunton ng kanyang tingin ang paanan ng bundok at nakumpirma ang sinabi ni Jacob nang makita ang hanay ng mga sirang espada na nakabaon tulad ng mga libingan, kung saan ang ilang malalaking espada ay naglalabas ng mabagsik na aura. Kabanata 1980. Nabigla si Severin sa kanyang nakita. Bilang isang level 7 Supreme Saint, ang kanyang divine senses ay umaabot ng mahigit 100 milya, ngunit hindi niya napansin ang malaking libingan ng mga sirang espada sa ilalim ng lambak habang siya ay lumilipad papunta sa 7th Mountain. Nang bawiin niya ang kanyang paningin, napaisip si Severin. Ang Sword Tomb ay eksaktong tulad ng inaasahan ko. Sumingit si Jacob sa kanyang pag-iisip at nagsabi na sumama ka sa akin. Dadalhin kita roon. Pagkatapos nito, agad siyang lumipad paitaas at dumiretso pababa ng walang pag-aalinlangan. Sumunod si Severin. Habang umuugong ang hangin sa kanyang mga tainga, naramdaman niya ang mas matinding sword wheel habang sila ay bumababa. Makalipas ang ilang sandali, lumapag silang dalawa sa paanan ng bundok, at doon ay bumungad ang napakalawak na Sword Tomb. Ang Sword Tomb ay umaabot ng 12 milya at naglalaman ng hindi mabilang na nakabaong sirang espada. Bawat espada ay naglalabas ng mahina ngunit magulong sword wheel na nagsasalikop upang bumuo ng isang hadlang na nagpapamanhid sa divine senses ng sinuman. Sa kabila ng pagiging level 7 Supreme Saint ni Severin, ang kanyang spiritual awareness ay nalimitahan lamang sa loob ng 10 milya sa lugar na iyon. Agad niyang naunawaan kung bakit wala siyang naramdaman kanina. Ang magulong pagsasama-sama ng lahat ng sword wheel ang nagkubli sa presensya ng Sword Tomb. Sa kanyang tabi, itinuro ni Jacob ang gitna ng libingan at sinabi na narito na tayo. Umiiral na ito ng mahigit 10,000 taon mula nang itatag ang Grundy Uno sect. Walang nakakaalam kung gaano karaming sirang espada at sword wheel ang naroon, at ang masamang enerhiyang naiipon dito ay pumipigil kahit sa mga elite disciples na manatili ng matagal. Isang bakas ng takot ang dumaan sa kanyang mukha habang nagsasalita. Tunay nga, napakalakas ng masamang enerhiya sa loob ng libingan, at kahit si Severin na isang level 7 Supreme Saint na may matibay na pangangatawan ay nakaramdam agad ng gasgas sa kanyang bisig sa loob lamang ng ilang segundo. Tumingin siya at nakita ang isang hiwa na dulot ng isa sa maraming sword wheel. Ang agresibong aura ay biglang sumiklab na parang pating na naaakit sa dugo, kaya agad na pinaikot ni Severin ang kanyang enerhiya at lumikha ng protective shield upang hadlangan ang masamang enerhiyang gustong lumunin siya.
Pagkatapos ay bumulong si Severin sa kanyang sarili na marahil ay may 10,000 sword wheel dito. Bagamat mga bakas lamang ito ng mga sirang espada, isa pa rin itong napakahusay na lugar upang magsanay ng swordsmanship. Bagamat ang mga natitirang sword wheel ay naglalabas ng laganap na masamang enerhiya na napakapanganib at kayang pumatay kahit ng mga royal saint, napansin ni Severin na maraming disipulo ng Seventh Mountain ang naroon sa paligid ng libingan. Ang ilan ay nakaupo ng naka-cross-leg at ginagamit ang kanilang mga kakayahan upang labanan ang masamang enerhiya, habang ang iba naman ay nakatuon sa pag-unawa sa naiwan na sword wheel at sa pagpapatibay ng kanilang mga katawan.